Isa pong magandang araw mga kachika babes, mga ka-DDS, mga kababayan ko. Ang saya-saya po natin ngayon. There is reason to celebrate kasi po nanalo ang katotohanan, nanalo ang justice, at higit sa lahat, nanalo ang taong bayan sa pagkakabasura ng prangkisa ng ABS-CBN. Mga ka-DDS, straightforward na tayo habang nagsasaya pa tayo. Ang mga congressman na binasura ang prangkisa ng ABS-CBN ay 70 po. At 11 lang po na congressman, congresswoman ang bumoto ng pabor sa ABS-CBN. At iisa lang pong abstain. Yung numerong 11, mga ka-DDS, kung natatandaan nyo, 11 na kawani daw nila ang mawawala ng trabaho. Mukhang yung numerong 11 talagang mada sa kanila. 11 ang mawawala ng trabaho pag tuluyan ng magsara ang ABS-CBN. Tapos ayon naman sa Queen of Fake News na si Maria Ressa, even worse, sabi niya sa interview sa international media pa. Sinabi niya sa interview, 11 million daw ang mawawala ng trabaho. Tapos ngayon naman, talagang napakamalas ng 11 sa kanila. 11 lang ang bumoto na pumabor para bigyan ng prangkisang ABS-CBN. Ngayon, kung natatandaan po natin mga ka-babes, mga ka-DDS, na yung yung number na 11 ay malas sa ABS-CBN, malas sa mga dilaw. Pero sa ating presidente po ay napakaswerte po ng 11. Hindi po 11, yung numerong 16, 16, 16. Kasi po, remember, he got 16 million votes. And another 16 is nanalong ating Pangulo sa taong 2016. That's another 16, di ba? At siya po ang pang-labing-anim na naging Pangulo ng Pilipinas. Kaya 16 sa ating Pangulo ay napakaswerte po. Pero yung 11, sa mga dilawan, mga oligarko ay napakamahalas po. Lagi nila sinasangkalan kasing 11 na trabahanteng mawawala sa kanila. Yun, ginawa nilang isa yun sa mga bagay na pinag-usapan sa hearing kasi nga napangalangda kanila 11,000 daw mawawala na trabaho sa kanilang kumpanya kung maipapasara to. Pero napatunayan na 6,000 lang ang regular or less na trabahante. Yung iba nga umabot ng 20 years, 16 years na nagtatrabaho ron, di man lang naging regular. Isa lang po yan sa mga violation nila. Kaya yung 11 na ginagamit nilang human shield ay hindi po nagtagumpay. Sa bagay, marami namang reason kung bakit talaga naipasara yan or hindi naaprubahan kasi for obvious reason na talaga yung mga violation nila napakaseryoso ng kanilang mga offense. Nagtataka lang ako sa 11 na ating congressman, kasama na si Ate Biron, kung meron man siyang conflict of interest, masyadong mababaw yung kanyang panuntunan. Kasi sa naglalakihang kasalanan ng ABS-CBN, nagawa mo pang bumoto pabor sa ABS-CBN, Ate B. Kaya mamaya babasahin kong comment ng ibang netizen, yung mga komento nila sa pagkakapanalo ng hustisya sa Pilipinas. Masasabi ko lang na isang justice ang nangyari sa ating lahat. Alam po naman kasi nating lahat ng ABS-CBN ay isang higanting kumpanya na noon pa man ay sila na ang gumagawa ng mga hari at mga reyna na uupo sa ating bayan. Pagkatapos po nilang mapaupo, didiktahan po nila at makukuha po nila yung mga bagay na gusto nila sa kanila pansariling interes. Ang mahalaga sa pagkakasara ng isang giant company na to, na isang oligarch, ay bumagsak sa panahon ng ating Pangulo. Mga ka-DDS, kung napapansin nyo, isa-isa na silang tumitiklop, yumuyuko, na para bagang bituin na nawawala ng ningning, sabi nga ni Ate Shawi. Isa pa yung si Sharon Cuneta. The last days bago mapasara the last days ng pagkaka-shutdown ng ABS-CBN, marami siyang sinasabi sa ating mga DDS na tayo daw mga trolls na may mga binabayaran daw sa atin. Marami pong maanghang na salita na narinig natin sa kanya. Kaya Shawi, isa ka na rin dun sa mga bituing na wala ng ningning. Pero bago po ako magbasa ng ilang komentaryo ng mga netizen, mga kababayan, si Mr. Jason sa po nagpahayag ng kanyang nag-expose before and during the hearing of ABS-CBN franchise sa Kongreso. Ito pong sabi ni Jason sa
Sabi ni Jason sa totoo lang, ang tingin ng mga Lopez sa inyo mga congressman ay mga kuto na maaaring tirisin anumang oras. Kapag nagkamali kayo at pinabalik nyo sila sa ere, itaga nyo sa bato, kahit kayo pa ang principal sponsor ng kanilang franchise application. Yayariin pa rin kayo kapag hindi na nila kayo napakinabangan. Ito pa, continuation ha. Ito pa, continuation. Sabi pa ni Sonsa, "You don't matter at all," sabi ng matandang Lopez sa akin. "The bottom line is our interest. Nothing more, nothing less. Anybody can get in a way, is a casualty, not even Cory." Ayan ang sinabi ng matandang Lopez kay Jen Sonsa. Ito naman ang opinion ni Mr. J. Sonsa sa ABS-CBN. Sabi ni Mr. J. Sonsa, "ABS-CBN is the epicenter of the Lopez Empire, a sanctuary to the communists, an altar to corrupt politicians, and a puppet to American business interests, and home of the ruling oligarchs." Ito pa po, sabi niya, "Make no mistake about it, the closure of ABS-CBN could be the best thing to ever happen in the Philippine democracy." End quote. Ngayon mga ka-DDS, ito po, i-mention ko po yung mga 11 na congresswoman and congressman na bumoto pabor sa pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN. Nangunguna po rito si Ate Vilma Santos. Pero bago po ako magpatuloy sa pagme-mention ng mga pangalan nila ng 11, sasabihin ko lang kay Ate B, ano nangyari sa iyo Ate B? Self-interest yung pagboto mo kasi. Si Luis Manzano kasi ay nagtatrabaho sa ABS-CBN. Self-interest ang nanaig sa iyo, Ate B. Kaya tandaan mo, next election, mukhang mabubura ka na sa listahan ng mga DDS. Alalahanin mo, Ate B, 94.6% ang approval rating ng ating Pangulo. Ang ibig sabihin, ayaw na namin sa mga oligarch. Gusto na namin ang talagang tunay na pagbabago sa Pilipinas para makaranas naman ng bansa natin magandang buhay na nararanasan ng mga European countries tulad dito sa UK. Ako po, 20 years sa UK, nakita ko po kung ang disparity ng pamumuhay compare sa ating bayan. Kaya, Ate B, maganda ka na sa next election, burado ka na sa listahan namin. Ito naman po yung ilan. Pangalawa, Leandro Bolilla. Pangatlo, Estela Kimbo. Sol Aragones. Isa pa yan, nabruha na yan. Panay ang pagtatanggol sa ABS-CBN. Due to her personal experience, ibig sabihin talagang nakinabang siya pero hindi ginamit ang utak. Si Tof de Venecia, Benny Abante, tandaan niyo po yung mga pangalan ha, kasi buburahin natin sila sa listahan eh. O kaya, tandaan niyo yung pangalan ng mga to, kasi pag tumakbo sila next election, wag po natin bigyan ng pagkakataon. Sunod, Edward Maceda, Ping Tihada, Mojib Hataman, Kaloy Sarate at Gab Bordado. Heto mga ka-DDS ang 11 mga bugok na kahit na-expose ang katarantaduhan, kagaguhan, kawalang hiyaan, mga krimen, at kagahaman ng ABS-CBN ay pumabor pa rin. Oh my gulay talaga. Oh my gulay. Kayo mga 11 na congressman kayo, kasama si Ate B, sikat ka pa naman. Kala ko ba, lingkod bayang ka? Sinayang mo yung magandang record mo sa Batangas, Ate B. Talaga sayang na sayang. Just because of pagkampirito sa abaya sa CBN na to. Ate B, sayang ka talaga. Mga ka-DDS, punta naman tayo sa iba't ibang reaksyon ng ating mga netizen. Number 1, Eric Ralios, makakapal lang mukha. O sabi niya sa 11 na bumoto ha, pabor sa prangkisa, ang kakapal daw ng mukha nyo. Sino ba namang hindi kakapal ang mukha? Talagang na-expose siya. Talagang expose ang kawalang hiyaan. Ang mga krimen, ang kagaguhan na ginawa sa ating bayan, sa ating lahat. Kinawawa pa yung mga pobreng malilit na nagtatrabaho sa inyo. Pobreng nagtatrabaho sa malaking kumpanya na to. Hindi na regular, yung iba 20 years na, iba 16 years na. Hindi nyo pa ba nakita yan? Self-interest na lang ang talagang nakikita ko, kaya kayo bumoto. Sabi naman ni Bots Don Tayaban, umaasa sa 200. Parang alam na natin yan. 200 million. Kung napakinggan po natin si Congressman Yap,
Sabi niya, merong nag-offer sa kanya, nag-alok ng 200 million. Do hindi pa kumpirmado yon na galing sa ABS-CBN o baka mga fake call lang. Pero hindi po malayo mangyari to. Kasi ang ABS-CBN, kilala natin na magaling silang mag-bribe, manuhol, bumili ng mga boto. Diyan po sila expert eh. Kaya yung 200 na sinasabi dito ni Mr. Bots Don Tayaban ay 200 million. Na tulad nga ng sinabi ni Congressman Yap na maaring hindi pa confirm pero inalok sa kanya. That is possible. Sabi naman ni Ainomia Ekaj, siguro binaliktad lang yung pangalan niya. Jake siguro to. Jake Almonia siguro to. Jake Almonia. Mga dating abayas. Yan, si Vilma Santok. Ay nako Vilma, yung apelyido mukhang tinatarantado na tuloy. Buti hindi sinabing Sandok eh. Santok ang sinabi niya. Vilma Santok daw. Sagalit sa iyo ha. Ronnie Legaspi, ayon na nila isauli kay Gabi ang sinuhol sa kanila. Alam niyo yan ang nasa isip ko eh. Pero possible na mangyari yan. Pero si Gabi, sweetik yan. Hindi mo pwedeng lamangan yan. Kailangan manalo muna ang pabor. Kailangan magkaprangkisa muna sila bago ibigay. Siguro nangako sa mga congressman na babayaran ng 200 million or something, pero dapat manalo muna sila. Kahit siguro itong 11 na to pinangakuan nila ng milyon-milyones nila, hindi po ibibigay yan kasi talo na po sila, wala po silang pangbayad. Sa kagahaman po sa pera mga Lopezes, nungka na ibabayad sa kanila yan. Lalo na hindi naaprubahan ng prangkisa, nungka. Ito pa, sabi ng isa nating netizen, kasabway na Kagas Jim, sabi niya, hindi na sila mananalo sa eleksyon 2022. Ayan, tulad nga ng sinabi ko, kailangan ilista na natin kung sino-sino itong 11 na to na bumoto pabor sa prangkisa. Si Vilma Santos, hindi po madali pong tandaan kasi sikat na sikat po siya eh. Masasabi ko lang, Vilma, sayang, sinayang mo iyong matagal na paglilingkod sa Batangas. Napakaganda ng iyong pangalan, na talagang good public servant ka, nang dahil lang sa pagtatanggol sa ABS-CBN ito, pupulutin ka na rin sa kangkungan. Last but not the least, marami pong komento eh, last but not the least na lang to. Sabi ni Annie Lambus, bakit daw nawala si Atienza? Doon nga ako nagtataka eh, ba't nawala si Mr. Bulaklakin dito? Siguro yung mga bulaklak niya sa kanyang kamiseta ay nangalanta na, nanilaw na, nabulok na, o baka naduwag. Kasi nakita po naman natin, bawat isang mga politiko na nagpapahayag ng kagustuhan sa prangkisa, nagpapahayag na gusto nilang magpatuloy pa yung ABS-CBN, ay talagang nakakaranas po ng sandamakmak na pagbabasa sa ating mga DDS. Kaya tayo mga ka-DDS, salamat sa lahat na sumuporta, nag-ingay, naging boses ng ating presidente dahil ang ganitong klaseng higanting kumpanya na matagal nang naghahari-harian sa ating bayan, matagal nang nagiging diktador o matagal nang naging diktador sa ating bayan, na siyang nagpapahirap sa ating mga kababayan, ay finally laid into rest. Mga kababayan, hanggang dito na lang po muna. Marami pa po tayong matutunghayan ng mga komento, mga samot-saring reaksyon sa ating mga netizen, sa mga politician, sa mga artista, dun sa pumabor at hindi pabor, dun sa masaya at mga nalungkot sa pagkakalibing ng ABS-CBN, kasi po talagang malaking usapin pa to. Alam kasi natin na mag-iingay pang mga alipores ng ABS-CBN, marami pa po silang nakatagong pakulo at mga kadramahan. Gagamitin po nilang kanilang malalaking star. Pero ang masasabi ko lang sa inyo mga pro-ABS-CBN, mas malakas po at makapangyarihan ang boses ng taong bayan. Kung di pa po kayo nag-subscribe, pindot na sa subscribe button at marami pa po tayong video mapapanood na katulad nito. Sa pong magandang araw at marami pong salamat.